sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Albert, 26 years old at tubong Leyte pero kasalukuyang naninirahan dito sa Metro Manila. Isa akong loyal listener ninyo at silent subscriber sa inyong official YouTube channel. Kaya naman ako sumulat sa inyong himpilan ay para magbahagi rin ng aking kwento na alam kong kapupulutan ng aral. Papadudot, umpisahan ko po ang storya ng buhay ko noong magkaroon ng matinding pagsubok ang pamilya namin. Sa pagkakatanda ko po ay 7 taong gulang pa lamang ako nung tuluyang nagkawatak-watak ang pamilya namin. Naghiwalay noon ang mga magulang ko at iniwan nila kaming magkakapatid. Dahil doon ay nagkahiwa-hiwalay din kaming magkakapatid. Pero dahil sa bata pa ako doon, ay hindi ko sineseryoso yon. Ang alam ko ay babalik din ang mga magulang ko sa takdang panahon. At yon ang hinintay ko ng matagal na panahon. Sa kabilang banda si Kuya Lino ang naging kasama ko noon sa buhay. Pero Papadudot, hindi ko akalain na darating ang araw na magkakahiwalay kaming dalawa dahil kinailangan niyang maghanap buhay sa malayong lugar. Albe, alis na ako bukas. Natatandaan kong sabi niya noon sa akin, Kuya, saan po kayo pupunta? Pupuntahan niyo po ba sina Mama at Papa? Kailan po pala sila babalik sa bahay? Inosenteng tanong ko sa kanya noon. Natatandaan ko na sa edad na 7 anyos ng mga panahong yon ay gano'n na akong magtanong. Napansin ko naman na tila nag-aalinlangan si Kuya Lino na sabihin sa akin ang katotohanan. Albe, paano ko ba sasabihin to sa'yo? Ganito kasi yun eh. Sina Mama at Papa, hindi na sila babalik pa dito. Pagtatapat niya sa akin. Nalungkot naman ako sa aking narinig. Pero bakit po? Usisa ko sa kanya. Hiwalay na kasi sina Mama at Papa. Hindi na sila babalik at iniwan na nila tayo. Muling wika ni Kuya Lino sa akin. Kuya, saan po kayo pupunta? Isasama mo po ba ako? Muli kong tanong noon sa kanya. Hindi kita masasama. Malayo ang pupuntahan ko. Maghahanap ako ng trabaho. Kailangan kong gawin yon para mabuhay tayong dalawa. Paliwanag naman niya sa akin. Papadudot, nakaramdam naman ako ng lungkot sa sinabing yon ni Kuya Lino. Pero paano na po ako? Ako lang po ba ang maiiwan dito sa bahay? Nag-aalalang tanong ko pa sa kanya. Hindi, Albe. Kilala mo ba si Aling Feli? Yung may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay natin? Sa kanya muna kita dadalhin. Siya muna at yung asawa niya ang mag-aalaga muna sa'yo habang wala ako. Huwag kang mag-alala. Mababait sila. Hindi ka nila sasaktan. Sagot niya noon sa akin. Papadudot, umalis noon si Kuya Lino papunta ng Maynila para makapagtrabaho. Pero pagkatapos noon ay nawala na siya ng komunikasyon sa akin. Oo, hindi na niya ako binalikan pa. At dahil sa mag-isa lamang ako noon ay napilitan na akong mamuhay ng walang kapatid na tumutulong sa akin. At sa murang edad ay nagtrabaho na ako.
Nakikigapas ako at nakikikopra sa may-ari ng lupa na kinatitirikan ng bahay namin, na siya ring kumukupkob sa akin noon, at bilang kabayaran, pinag-aaral po nila ako noon at dinala sa Cebu para doon manirahan. Samantala nang sumapit na ako sa hustong gulang na 16, ay pinag-aral nila ako ng vocational course na welding sa TESDA at natapos ko yon. Pero gusto ko noong makatungtong ng kolehiyo, kaya nag-iipon ako para sa pag-aaral ko. Kaya nagsimula na rin ako magtrabaho sa Cebu. Naging helper ako sa tindahan ng animal feeds, pero nang malulugi na yon, ay tinulungan ko noon ang amo ko at pinahiram ko sa kanya yung mga naipon ko noon. Buti na lamang at pagkatapos noon ay muling umasenso ang negosyo ng amo ko. Lumalago na yung perang pinautang mo sa akin. Salamat ha, Albe. Alam mo kung wala ka siguro matagal nang bagsak tong negosyo namin. Masayang ibinalita yon sa akin ng amo ko. Naku, wala po yun, Aling Siling. Siya nga po pala, kumusta na si Mang Delphine? Usisa ko naman sa kanya patungkol sa kanyang asawa na kamakailan lamang ay nagkasakit. Mabilis namang sumagot ang amo ko. Ayun, ayos naman ang lagay niya. Kahit na hindi na may babalik pa sa dati yung katawan niya dahil sa stroke, ang mahalaga ay lumalakas na ang asawa ko. At dahil nga malaki ang kinikita natin ngayon, nabibili ko na ang kailangan niyang gamot. Nga pala, Albe, nakakapag-ipon ka na ba para may pagpatuloy mo yung pag-aaral mo? Tanong niya sa akin. Opo, kaya nga doble kayod po ko ngayon eh. Yun naman ang sagot ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, madadagdagan pa yung kita ng tindahan at babayaran kita doon sa pinahiram mo sa akin ng pera. Pandagdag yon sa pag-aaral mo, pangako niya sa akin. Alam mo, Albe, ipagpatuloy mo lang yung kasipagan mo at nakikita kong aasenso ka rin sa buhay mo. Dagdag pa niya. At yun nga, Papa Dudut, naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ng amo kong si Aling Celia. Katunayan ay itinuring na rin niya ako noon na parang tunay na anak. Bilang kapalit ay nagsipag talaga ako sa aking trabaho. Dahil ayaw kong masira ang tiwalang ibinibigay niya noon sa akin. Samantala bukod sa pagkatrabaho sa tindahan ni Aling Siling, marami ako naging sideline noon at isa na ang pagwe-welding. Sinubukan ko rin mag-online selling, naging reseller ako noon ng mga Himalayan salt lamps, selenite lamps at iba pang mga produkto. Napatok noon sa Facebook Marketplace. At sa awa naman ng Diyos ay marami ako naging customers at sinikap ko makaipon ng pera para matupad ko noon ang mga pangarap ko. At dahil sa ako naman yung tipo ng taong matipid ay nakakaipon naman ako ng pera na siyang ginagastos ko sa pag-aaral ko. Papadudot lumipas pa ang ilang buwan ay nakilala ko sa pamamagitan ng Facebook si Sally, isang single mom. Kung hindi describe ko siya ay masasabi kong maganda naman siya kahit na chubby. Pero ang nagustuhan ko talaga sa kanya ay ang pagiging mabait niya at masayang kasama. Napakalakas kasi ng sense of humor niya at halos lumalagapak talaga ako sa kakatawa kapag nagbabato siya ng jokes sa akin. Papadudot simula noong mag-meet up kami ay naging tuloy-tuloy na ang komunikasyon namin. Hanggang sa tuluyan na kaming nagkaroon ng relasyon at hindi nagtagal, ay isinama ko noon si Sally sa kanyang probinsya sa Tugigaraw para ipakilala sa kanyang ina. Albe, maraming naikwento sa akin si Sally tungkol sa iyo. Napakabait mo raw at mahal na mahal mo raw talaga ang anak ko. Magiliw na wika ng ina ni Sally sa akin. Halatang gustong gusto niya ako para sa anak niya. Opo, mahal na mahal ko po ang anak ninyo. At tanggap ko po ang nakaraan niya kahit po ang anak niya ay mahal na mahal ko na rin, ang sabi ko naman. Talaga? Handa mong tanggapin ang responsibilidad kay Joshua kahit na hindi mo siya kadugo? Panunubok pa sa akin ang kanyang ina. Magalang naman akong sumagot. Opo, dahil mahal ko po ang nanay niya. Kaya mamahalin ko rin po si Joshua. Handa ko pong akuin ang lahat ng responsibilidad bilang isang ama. Handa ko po siyang ituring bilang sariling anak. Paniniguro ko naman sa kanya.
Nakita ko naman sa mukha ng ina ni Sally ang satisfaction sa mga sinabi ko. Albe, alam mo naman siguro ang pinagdaanan ng anak ko. Sobra ako nasaktan nang makita ko siyang halos mamatay na dahil sa sobrang pighati sa ginawa sa kanya ng kanyang ex. Mahal ko ang anak ko at ayaw ko na siyang masaktang muli pa. Aniya. Tita, seryoso po ako sa anak ninyo at ngayon din po ay sa harapan ninyo ay sinusumpa ko po na kahit kailan. Hindi ko po iiwan ang anak ninyo. Hindi po ako katulad ng ex niya kasi may paninindigan po ako. At yun ay ang maging mabuting asawa kay Sally at mabuting ama kay Joshua. Yun naman ang pangakong binitawan ko noon, hindi lang sa harapan ng ina, kundi sa harap na rin mismo ng pinakamamahal kong si Sally. Papadudot simula noon ay nagsama na kami ni Sally at nagtrabaho din ako sa Tuguegarao para makaipon para sa kasal namin. Naging masaya naman ang unang 6 na buwang pagsasama namin. Punong-puno kami ng pagmamahalan. Kaya nga ng mga panahong yon ay sobra ang pasasalamat ko sa Diyos dahil alam kong ibinigay niya sa akin ang tamang babae. Pinangako ko rin sa sarili ko na gagawa ko ng paraan para hindi mangyari sa amin ni Sally ang nangyari noon sa pamilya ko. Papadudot sa unang 6 na buwan naming pagsasama ni Sally ay naging maayos naman ang lahat. Pero paglipas pa ng ilang buwan ay doon na lumabas ang problema sa aming relasyon. May pagkakataong nagtatalo kami sa pera dahil noong mga panahong yon ay nagkaroon ako ng problema sa pasahod sa pinagtatrabahuhan ko. Pero ang madalas pagmula ng hindi namin pagkakaunawaan ay ang selos. Hindi ko alam kung saan niya hinuhugot ang problema para pagselosan niya lahat ng mga taong lumalapit sa akin. Mapa lalaki man yan o babae. Nung una ay nakukuha ko pa itong pagpasensyahan dahil na rin sa pagmamahal ko sa kanya. Pero dahil sa ginawa ko, umabuso noon si Sally. Lahat ng gustuhin niya dapat kong ibigay sa kanya kasi kung hindi ay magkakagulo kami. Tulad na lamang isang gabi. Pagod na pagod ako noon galing sa trabaho at pag uwi ko sa bahay ay inobligahan niya akong sumiping sa kanya. Pero dahil wala ako noon sa mood dahil sa matinding pagod ay nag-isip agad ng masama si Sally. Pagod? Bakit, napagod ka ba sa pakikipagromansa mo sa iba mong babae? Bintang niya noon sa akin sa tuwing tumatanggi ako makipagsiping sa kanya. Ano naman niyang pinagsasabi mo ha? Nagsisimula ka na naman. Ang sabi ko naman. Sinusubukan ko noon na habaan pa ang pasensya ko. Pero talagang pinaikli yun ni Sally. Magtapat ka nga sa akin. May ibang babae ka, di ba? Ano? Sumagot ka. Pag-aako sa niya sa akin. Nagbuntong hininga na lamang ako at wala sana akong balak pang sagutin siya. Pero nagulat na lamang ako papadudot ng bigla niya akong pagbuhatan ng kamay. Sally, ano ba? Bakit mo naman ako hinampas? Reklamo ko habang hinihimas ang parte ng katawan kong nakatikim ng hampas mula kay Sally. Nagtataksil ka kasi sa akin. Diretsahang pag-aakusa niya sa akin. Alam mo, punong-puno na ako sa'yo. Hindi lang kita nasipingan, ganyan ka na. Wika ko. Sa puntong yon ay piko na ako. Maawa ka naman sa akin. Pagod ako dahil sa trabaho. Nag-overtime ako kanina. Gusto mo ba akong patayin? Dagdag ko pa sa pag-asang mauunawaan niya ako. Pagod sa trabaho? Huwag mo nga akong lokohin. Hirit pa niya sa akin. Isipin mo, mambababae pa ba ako samantalang ikaw pa lang nakakapagod na? Nakakapagod na ang magpaliwanag sa'yo. Sabi ko sa kanya habang nagtataas na ang boses ko. Sally, isipin mo, sa trabaho pa lang ay pagod na ako. Mambabae pa kaya? At saka hindi ko gagawin yun. Pagdidiin ko pa. Hindi ko naman gustong magselos Kaso ganyan din kasi yung ginawa sa akin ni Jeff. Palagi siyang umuuwi ng late tapos unti-unti na siya nanlamig sa akin. Parang ikaw, madalas din niyang kinakatwiran na pagod siya sa trabaho. Pero may ibang babae pala siya. Katwiran ni Sally sa akin. Alam mo Sally, sa totoo lang ay nagsasawa na ako dyan sa kapraningan mo. Sawa na ako sa pagsiselos mo ng walang basihan. Palagi na lang tayong nagtatalo gabi-gabi. Wala kang pinapatawad. Heto Sally, kung gusto mo,
Pumunta ka doon sa pinagtatrabahuhan ko at magtanong-tanong ka sa mga kasamahan ko kung may kabit ba ako o wala. Para matigil ka na dyan sa kapraningan mo, ang sabi ko naman sa kanya. Yun talaga ang gagawin ko. Mamatyagan din kita. Pagdidiin pa niya. Bahala ka sa buhay mo. Sabi ko na lamang at pagkatapos noon ay tinalikuran ko na siya. Pero bigla na lamang niya akong hinampas ng malakas sa likod na siyang dahilan para mabuwal ako sa may sahig. Ikaw Sally ha, napupuno na talaga ako sa iyo. Kung mo hindi kita pinapatulan na inaabuso mo naman. Palagi mo na lang akong sinasaktan. Alam mo kapag hindi ako nakapagtimpi sa iyo, sasaktan talaga kita. Pagbabanta ko. Pero hindi natakot noon si Sally at nagpatuloy siya sa pananakit sa akin ng gabing yon. Nagkapasa-pasa ang buong katawan ko noon, Papa Dudut, daig ko pang isang battered husband. Pero dahil sa ayaw kong saktan si Sally ay ibinuhos ko na lamang sa pag-iyak ang lahat. Kinabukasan ay nagtaka ang mga kasamahan ko sa trabaho kung bakit nagkalat ang mga pasa sa mukha at braso ko. Ang sabi ko na lamang ay napaaway ako sa mga lasenggo pero ang hindi nila alam ay biktima ako ng pang-aabuso mula sa babaeng pinakamamahal ko. Kaso Papa Dudut, kahit anong haba ng pasensya ko ay dumating na ako sa sukdulan. Isang araw ay muli akong kinumpronta ni Sally dahil na naman sa hindi makatwirang pagsiselos niya doon sa 60 years old na among babae ko sa trabaho. Nasa katinuan ka ba sa pag-iisip mo, Sally? Lahat na lang yata ng taong lumapit sa akin ay pinagseselosan mo. Nung una pinagselosan mo yung pinsan kong babae. Tapos yung tenderang si Aling Hasmin. Pati nga tita ko pinagselosan mo pa. Pati yata si paring Manny pinagselosan mo din. Tapos ngayon si Tina na nagbebenta lang ng sigarilyo. Sally naman, alam mo para matahimik ka na, heto sasabihin ko sa iyo. Hindi kita niloloko. Wala akong kabit, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Pagdidiin ko pa sa kanya. Hindi ako naniniwala. Galit na wika pa ni Sally sa akin. Kahit anong paliwanag ko ay hindi talaga niya ako pinaniwalaan. Basta ang pinapaniwalaan lamang niya ay ang kanyang hinalang wala namang basehan. Problema mo na yan. Bahala ka sa buhay mo. Napipikong kong sabi sa kanya pero sampal at matinding pananakit ang ibinigay niya sa akin. Walang yaka? Walang yaka? Sigaw niya habang binubugbog ako. Sa puntong iyon ay napaiyak na ako sa galit at sinubukan ko na siyang pigilan. Kahit na mahal ko siya at ayaw ko siyang saktan ay binigyan ko siya ng isang malakas na sampal na siyang ikinagulat niya. Sally, wala akong tinatago sa iyo, wala. Please naman, pagkatiwalaan mo naman ako kahit na isang beses lang. Pag-uulit ko pa sa kanya. Wala akong tiwala sa iyo. Wala akong tiwala sa inyong mga lalaki, pare-pareho lang kayo. Pagdidiin pa niya. Sally, tama na. Huwag mo kong ipare sa mga lalaki ng loko sa iyo. Hindi ako manluloko. Hindi kita kinakaliwa. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo yun ha? Sally, tumigil ka na sa walang kakwenta-kwenta mong pagsiselos. Hindi ka man nagsasawa sa sitwasyon natin? Kasi ako sawang-sawa na ako. Palagi na lang tayong nag-aaway. Palagi mo rin ako sinasaktan. Pasalamat ka't nakakapagtimpi pa ako at hindi kita pinagbubuhatan ng kamay. Pero Sally, punong-puno na ako ha. Ngayon kung wala kang tiwala sa akin, isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi mo ko mahal, ang sabi ko naman sa kanya. Kaya lang ako ganito kasi mahal kita. Ayaw kitang mawala sa akin. Katwira naman niya sa akin. Pero dahil dyan sa ginagawa mo, unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa iyo. Pagbabalik ko. Pero binigyan ni Sally ng hindi magandang kahulugan ang sinabi ko. Ayahan, inamin mo rin na hindi mo na ako mahal kasi may kinakalokohan ka ng iba. Pag-aakusan niya ulit sa akin. Tama na Sally, punding-pundi na ako sa ingay ng bibig mo. Sawang-sawa na ako sa mga pananakit mo sa akin. Kung hindi mo ko kayang pagkatiwalaan, maghiwalay na lang tayo. Pagkatapos ng sinabi kong yon, ay tinutuo ko na ang aking sinabi, Papa Dudut. Iniwalaan ko na noon si Sally dahil punong-puno na ako. Bumalik ako ng Maynila para mamuhay ng tahimik pero aaminin ko na may espesyal pa akong nararamdaman para sa ex-girlfriend ko.
Samantala'y maraming pangyayari ang hindi ko inaasahan na dumating sa akin. Tulad na lamang ng panloloko sa akin ng isang inakala kong kaibigan sa Facebook. Pagkatapos ko siyang pautangin ay katakot-takot na paninira ang inabot ko sa Facebook. Nandyan din yung tinulungan ko ring pag-aralin ng isang kaibigan pero sa huli ay maloloko din pala ko. Pero kahit na ganoon ay hindi na ako nagtanim pa ng galit sa mga yon at sa halip ay pinagpasa Diyos ko na lamang sila. Sa kabilang banda ay muli akong bumalik noon sa Tugigaraw para bisitahin sina Sally at ang anak niya. Doon ay kinumusta ko pa rin siya at bakas na bakas ko naman sa mukha ni Sally ang pagsisisi sa kanyang ginawa sa akin at nag-hint siya na gusto niyang magkabalikan kami. Hindi naman ako nakasagot kaagad sa kanya sapagkat nasa proseso pa ako ng healing. Gusto ko munang makasigurado sa nararamdaman namin para sa isa't isa. Kaya sa halip na magkabalikan ay naging magkaibigan na lamang muna kami. Nagpatuloy ang komunikasyon namin at naging madalas ang pagluwas ni Sally para dalawin ako. At ganoon din ang ginagawa ko para sa kanya. Pero papadudot na realize din naming pareho na mas makakabuting maging magkaibigan na lamang kami. In the end ay hindi man kami nagkabalikan pero maayos naman ang aming relasyon at masaya naman kami sa aming naging desisyon. Sa ngayon, papadudot ay may ibang boyfriend na si Sally habang ako naman ay single pa rin. Samantala noong nakaraang June 2023 lamang ay muling nagkita kami ni Kuya Lino at humingi siya ng sorry sa akin sa ginawa niyang pang-iiwan sa akin sa mahabang panahon. Katwiran niya ay nag-ibang bansa pala siya noon. Nagtrabaho siya bilang inventory clerk sa Qatar ng ilang taon at doon na rin siya nagkaroon ng asawa at anak. Pinatawad ko naman siya sa kanyang ginawa at kinalaunan ay inintindi ko na lamang siya. Gusto rin niya kasing umasenso sa buhay at mukhang nakamit naman niya yon. Kasi meron na siyang naipundar na bahay at sasakyan dito sa Project 8 Quezon City. Meron din silang negosyo na kainan kung saan ay mabentang-mabenta ito sa mga food vloggers at dinarayo ng marami. Sa kabilang banda ay muli ko ring namit ang mga magulang ko at sobra talaga akong naiyak kasi sa loob ng mahabang panahon ng pangungulila ay muli ko silang nakasama noong December 2023. Nawala na rin ang sama ng loob ko sa kanila at sa halip ay masaya pa nga ako noong binisita ko sila sa kanya-kanya nilang tahanan. Namit ko rin ang kanilang pamilya at mainit naman ang pagtanggap nila sa akin. Sa huli, regular ko silang dinadalaw at nung nakarang birthday ko noong February 26, 2024 ay nagkaroon ng reunion kung saan ay muling nagkita sina mama at papa. Masaya ako papadudot kasi hindi ko naman yon hiniling pero ibinigay yon sa akin ng Diyos kaya ang saya-saya ko. At ito lamang ang kwentong ibabahagi ko sa inyong lahat. Maraming pagsubok ang dumating sa akin. Inabandona ako ng aking pamilya. Naging biktima ng pang-aabuso mula sa babaeng pinakamamahal ko. Pero sa huli, sisikat muli ang araw sa aking buhay puno ng pag-asa. Papadudot sana'y mabasa mo ang sulat ko at umaasa na mapapakinggan ko sa iyong YouTube channel. Maraming salamat at mabuhay ka. Lubos na gumagalang, Albe. Para po sa lahat ng mga subscribers natin, hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel. Para sa mga horror stories, ang link po ng channel na yan ay nasa homepage mismo. Hanapin mismo sa channel na ito. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories,
Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.